Ikalawang Samuel, Kabanata 3. Tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga tauhan ni na David at ng angkan ni Saul. Lumakas ng lumakas ang pangkat ni David, samantalang patuloy namang humina ang angkan ni Saul. Samantalang nasa Hebron, ito ang mga naging anak na lalaki ni David. Ang panganay ay si Amnon na anak niya kay Ahinoam. Si Kiliab, ang sumunod na anak naman niya kay Abigail, ang balo ni Nabal. Ang ikatloy, si Absalom na anak kay Maaka na anak ni Talmai na hari sa Gezur. Si Adonias ang ikaapat, anak niya kay Hagit. Ang ikalimay, si Sephatias, anak niya kay Abital. At ang ikaanim ay si Itriam, anak niya kay Egla. Ang mga ito ang naging anak ni David sa Hebron. Habang naglalaban ang mga pangkat ni Saul at David, si Abner ang kinilalang pinuno ng mga tauhan ni Saul. Minsay pinagsabihan ni Isboset si Abner, "Bakit mo sinipingan si Rizpa, ang anak ni Aya, ang asawang lingkod ng aking ama?" Nagalit si Abner sa sinabing ito ni Isboset at sumagot siya, "Anong palagay mo sa akin? Isang taksil? Isang lihim na tauhan ng Huda? Hanggang sa araw na ito'y tapat ako sa sambahayan ng iyong amang si Saul, sa kanyang mga kapatid at mga kaibigan. Maging ikaw ay hindi ko ipinagkanulo kay David. Bakit pagbibintangan mo ako sa babaeng ito? Saksi ko ang Diyos. Tulungan sana niya ako upang maisakatuparan ang pangako ni Yahweh kay David, na maalis ang kaharian mula sa sambahayan ni Saul at maitatag ang paghahari ni David sa Huda, mula sa Dan hanggang Beersheba." Hindi nakasagot si Isboset dahil sa takot kay Abner. Nagpadala si Abner ng mga sugo kay David sa Hebron, at ito ang ipinasabi, "Kanino nga ba ang lupaing ito? Makipagkasundo ka sa akin at tutulungan kitang mapa sa iyo ang buong Israel." "Mabuti," tugon ni David. "Papayag ako sa isang kondisyon. Hindi ka muna makikipagkita sa akin hanggat hindi mo nadadala rito si Mikal na anak ni Saul." Samantala, nagpadala rin si David ng mga sugo kay Isboset, at ito naman ang ipinasabi, "Dalhin mo sa akin si Mikal, ang napangasawa ko, bilang kapalit ng 100 balat ng pinagtulian ng mga Filisteo." Kaya't pinahiwalay ni Isboset si Mikal sa asawa nito kay Paltiel na anak ni Lais. Sumama si Paltiel hanggang Bahurim, at habang daay umiiyak. Ngunit ang lalaki pinabalik ni Abner at hindi ito nakatutol. Nilapitan ni Abner ang pinuno ng Israel at sinabi, "Matagal nang hinahangad ninyong maging hari si David. Dumating na ang panahon upang matupad yan. Ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa kanya: Sa pamamagitan ni David, ililigtas ko ang bansang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo at iba pa nilang mga kaaway." Kinausap din ni Abner ang lipi ni Benjamin. Pagkatapos, nagpunta siya sa Hebron at sinabi kay David ang pinagkasunduan ng mga Israelita at ng lipi ni Benjamin. Nang tanggapin ni David si Abner, may kasama itong 20 tauhan. Hinandugan niya ito ng isang salo-salo. Sinabi ni Abner kay David, "Ngayoy lalakad na ako upang ihandog ng buong buo ang Israel sa inyong kamahalan. Magpapasakop sila sa inyo at maghari kayo sa kanila ayon sa inyong kagustuhan." At mapayapang pinalakad ni David si Abner. Pagkaalis ni Abner, dumating naman mula sa pagsalakay ang mga kawal ni David sa pangunguna ni Joab. Napakarami nilang samsam na dala. Nalaman agad ni Joab na si Abner ay nakipagkita sa hari at pinayagan itong umalis ng payapa. Pinuntahan agad ni Joab ang hari at sinabi, "Bakit po ninyo ginawa ito? Naparito na nga si Abner, ay pinakawalan pa ninyo? Ngayon wala na siya. Hindi ba ninyo kilala si Abner?"
Naparito siya upang pagtaksilan kayo. Gusto lamang niyang tiktikan ang inyong mga ginagawa. Pagkatalikod sa hari, ipinahabol agad ni Joab si Abner. Inabutan nila ito sa may balon ng tubig sa Sira. Hindi alam ni David ang mga nangyayaring iyon. Nang maibalik na sa Hebron si Abner, tinawag ito ni Joab sa may pintuan ng lunsod at kunwari mag-uusap lang sila ng sarilinan. Dito niya isinagawa ang paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid niyang si Asahel. Sinaksak niya sa tiyan si Abner at ito'y namatay. Nang mabalitaan ito ni David, sinabi niya, "Ako at ang aking kaharian ay walang sagutin sa harap ni Yahweh sa pagkamatay ni Abner. Dapat itong panagutan ni Joab at ng kanyang sambahayan. Ang kanyang sambahayan sana'y huwag mawalan ng mga baldado. May sakit na tulo, sakit sa balat na parang ketong, mapapatay sa labanan o mamamatay sa gutom." Ngunit sa ganoong paraan, ginantihan ng magkapatid na Joab at Abisai si Abner dahil sa pagpatay nito kay Asahel sa labanan sa Gibeon. Iniutos ni David kay Joab at sa lahat ng kasama nito na punitin ang kanilang mga damit at magsuot ng panluksa bilang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Abner. Pati ang Haring David ay nakipaglibing din nang si Abner ay ilibing sa Hebron. Umiyak ng malakas ang hari at ang mga taong bayan. Ganito ang awit pagluluksa ng hari. "O Abner, dapat ka bang mamatay gaya ng isang tulisan? Ikaw naman ay malayat, walang gapos ang mga kamay. Mga paa mo namay hindi natatanikalaan. Ngunit ikaw ay namatay sa kamay ng mga tampalasan." Pagkarinig nito'y muling tumangis ang mga tao. Hinimok nila si David na kumain kahit bahagya. Ngunit sinabi nito, "Isinusumpa kong hindi ako kakain kahit ano hanggat hindi lumulubog ang araw." Ang mga tao'y sumang-ayon sa nakita nilang ginawa ni David, sapagkat ito'y nakalugod sa kanila, tulad ng iba pang ginawa ng hari. Noon nalaman ng buong Israel na walang kinalaman ng hari sa pagkamatay ni Abner. Sinabi ng hari sa kanyang mga alipin, "Hindi ba ninyo nalalamang isang dakilang pinuno ang nawala ngayon sa Israel? Kahit na ako'y hari, nanliliit ako at kinikilabutan sa kasamaang ginawa ng mga anak ni Zeruias. Hindi ito maaatim ng aking kalooban. Parusahan nawa sila ni Yahweh."